pa po yung wala pong photocopy yung ID pa. Sir, lang lang. Walang dala po. Di sasunod po ay wag po natin nakalimutan na gawa ng yun po ay kailangan po ba yun para ma-enroll po ng ATI sa PCS. Pasa po nila yun para i-enroll po nila sa insurance. Kasi po ay medyo malayo po ba yung bahay ng buong. So parang delikado. Para mas maganda po ba yung insurance. Hindi po tawag na lang yan. Objectives. So, magandang tanghali po. Ano po? So, bali ako po yung sunod na resource speaker po ngayong araw. Ano po? So, ipagpaman po ninyo na kung yung presentation ko po ay English, ano po, gawa ng yung laptop ko po kahapon ay nabagsak. Ay nandun po yung aking prepare na presentation po na Tagalog. So, pasensya na po. Ano po? So, bali ang topic po natin ngayon ay yung session number 2, Farming as a Business. O sa Tagalog po ay ang pagsasaka bilang isang uri ng negosyo. Ano po? Yan. So, yan, may kaunting Tagalog po. So, ano po ba yung objectives o yung layunin po ng topic po natin ngayong araw? Ano po? So, una, sa pagtatapos po ng session na ito, ay may larawan po kung paano nagaganap yung commercialization ng pagsasaka at matukoy ang bahagi ng isang sakahan o negosyo. Ano po? So ngayon po, gusto ko po munang tanong sa inyo, nasan po yung pinamigay ko po sa inyo na maliit na meron pong food at saka cash. So meron po dyan, doon sa likod po niyan, meron po dyan tape. Ngayon didikit niyo po doon sa likod. May tanong po tayo, tanong niyo po sa inyo sarili, bakit po kayo nagsasaka? Ano po yung purpose ninyo? Kayo po ba ay nagsasaka para po sa pagkain? O kung ba family consumption lang? Ano po? O kayo po ba ay magsasaka para kumita ng pera? So, pipili po kayo sa dalawa. Ngayon po, pag nakapili na kayo, pwede po kayo, idikit nyo po doon sa likod. Sige po, pwede naman po kung parehas. Ay, wala na. Pero yung pinakang lang po natin, yung honest na sagot po natin, kung kayo po ay nagsasaka lang para kumita ng pera, sa likod po. Meron po yung tape sa likod lang. Cash. Tapos sa likod ay nakadikit na dapat na ganyan ang po yung
Cash naman talaga. Pagkakos talaga eh. Kasi yung cash, pwede mo bili ng food. Bro, ay kung food, hindi ko ba bibili ng pera? Cash lahat na bibili. Paano ka makakasabit? Cash, food. Cash. Food. Pagmirong din ang dagit. Tayo lang po natin matapos sa bago tayo mag-proceed. Ayan, so okay na po. Ano po? So bakit ko po ba tinanong sa inyo, ano po? Kung para saan, anong purpose, kung bakit tayo nagsasaka? Kasi po, matatalakay po natin dito yung the commercial farming environment. So ano po ba yung nangyayari dito? Ano po? Buksan niyo po yung inyong mga handout. Buksan po yung handout niyo. Tapos, tingnan niyo po yung page number 9. Yung page number 9 po, ito pong drawing. Nakita na po? So ngayon po, try niyo pong i-analyze kung ano po ba yung meaning, kung ano po ibig sabihin ng drawing. Ano po? 5 minutes. Analyze. Drawing. Hindi, ano lang po? Ano po ba yung paliwanag ninyo? Kung nakita ninyo yung drawing. Ano po? Sige po, dito po tayo muna sa group 6. Sa group 6 po tayo. Sir, ikaw, nakita mo na yung drawing? Yung drawing po ay sibuyas. Farming for food. Tapos yung parehas ulang ulit. Sige po, ito po si ma'am. Makinig po. Sa nakalipas pong 10 taon, malalaki yung sibuyas pero maliit yung kita. Noong 5 taon, medyo lumiit yung sibuyas, lumaki-laki naman ang kita. Sa kasalukuyan, mas maliit yung mga sibuyas, mas malaki naman ang kita. Sige po, salamat po. Ano po? Tama naman po yung sagot ni ma'am. So dito naman po tayo sa group number 1. Kasi sila po ang host team. Ma'am, ikaw po. Ano po ang pagkakaunawa ninyo dun sa drawing? Wala naman po maling sagot. Ano po? Ang bagang pagkakaunawa. Ay, ang pagkakaunawa ko nga po dito ay ganun. Sa nakalipas pong 10 taon, malalaki nga po yung bunga. Subalit, yun naman pong kinita ay kukunti. Tapos, yun lang po nung ano niya, dito naman po sa panlimang taon, lumiit, medyo malaki-laki naman yung kita. Ay, gano'n lang talaga ito. Gano'n po talaga, sir, dahil sa kasalukuyan ay grabe naman po ang liit, lumaki naman po yung kita. Salamat po. Ano po? Sino pa po ang gustong ay dito po sa dito po group number 3. Ito naman po para sa pagkakaunawa ko, ano po? Sa
nakalipas po 10 taon is marami po yung supplies, pero yung demand po is maliit. Kumbaga po ay maraming produkto pero mura lang po yung ating produkto. Ano po? Tapos po yung nakalipas po ang 5 taon is patas na po siya. Kumbaga ay yung presyo is sapat lang po sa dami ng produkto. Tapos sa kasalukuyan naman po is akaunti po yung ating supplies, pero mas malaki naman po yung demand. So, yung pangatlong nagpaliwanag po ay about sa demand. Tama po sa demand, supply. So, meron pa po dito sa group number 5 po. Ano po? Sige, sir. Ang pagkakaibigan ko dito sa larawan, sa pagsasaka para sa may makain, sa unang 10 taon po, sa nakalipas na 10 taon, marami pa malaki pa po yung nangangailangan. And then, doon naman po sa pagsasaka para makita is iilan lang. Yun lang po. Ganun din po yung kasunod nun. Yan, salamat po. Ano po? Ito po, mahabol po ang group number 1. Ano po? Number 2. Number 2 po. Sorry, number 2 pala. Magandang tanghali po. Sa akin pong nakikita po, sa nakalipas sa 10 taon, ang tao po ay mas inuuna nila o mas priority nila kung paano kakain, kung paano. O kung nagsasaka ang tao, makalipas sa 10 taon para lamang kumain po sa 5 taon nakalipas, ay naging patas na po ang kailangan. Kailangan na po sila ng pagkain at din po ang kita. Sa kasalukuyan po siguro, kaya po mas malaki na yung kinikita sapagkat napakalaki na po ng pagkakaibaan po sa pagdating po sa gastusin. Kaya po siguro, imbis na para kainin yung kailang tiyanin, ay pinipili na nilang ibenta para sila ay kumita. Yan, so tama po yung lahat po ng sagot ninyo. Ano po? So bali, sa paglipas po ng panahon, 10 years ago, so 10 years ago, mas marami daw po ng mga farmers ang nagsasaka para lang po sa pagkain. So, iaani nila, i-imbak po dun sa kanilang imbakan, puponsumuhin ng pamilya. 5 years ago, nagkaroon po ng pagbabago. So, unti-unti po nagkakaroon ng pagbabago doon sa farming system po natin. Tapos, kung mapapansin po ninyo, today, sa baba, mas marami na po yung mga magsasaka na nagsasaka tapos binibenta po yung kanilang ani. Para kumita po So ganun po, yun po yung nangyayari dun sa commercial farming environment po natin. Kumbaga sa paglipas po ng panahon, nagbabago po yung farming practices ng mga farmers. Kumbaga, specialized na po yung farming nila. Kumbaga, nagsasaka sila para ibenta sa merkado yung kanilang sakahan. So ngayon po, napaka-importante po na gamitin po natin ang ating mga sakahan para kumita. At napaka-importante din po na tingnan po natin ang ating mga sarili, hindi lamang po bilang isang magsasaka, kundi bilang isang negosyanteng magsasaka po. So yun po yung nangyayari doon sa commercial farming environment. Sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng pagbabago. So ang kasunod po ay ang tanong So, ang tanong po, bakit nga po ba nagkakaroon ng pagbabago? Kagaya po ng sagot ni ma'am, tumataas po yung demand. Sa pagtaas po ng demand ng tao, tumataas din po yung, nagbabago din po, sa pagbabago ng demand, nagbabago din po yung practices po ng tao. Yung importance po ng farming for
food and farming for cash. Ano po? So yun po yun. So pangalawa naman po na tatalakayin po natin ay yung component ng farm business. So buksan niyo po yung page 10. Sa Tagalog ay yung bahagi ng sakahan o negosyo. Ano po? Malinaw po ba yung commercial farming environment? Malinaw naman po. Okay po. So ngayon po ay component of farm or a business. So bahagi ng sakahan. Sabi po, ang sakahan daw po ay similar sa saan po? Ang farm po ay similar sa production unit. So bakit po kaya? Dito po tayo sa number 1. Sir, bakit po kaya? Bakit po similar? Kasi po sa pagsasaka, kinakailangan natin ng yung may maaani. Siyempre sa production, kinakailangan mo ng maraming magagawa. Sa pagsasaka naman, kinakailangan mo ng maraming maaani. Tama naman po. Ano po? So ngayon po, sabi nga po, similar daw po ang farm sa business. So meron po tayong farm. Ito po yung production sa production unit. Ngayon po, ano po yung kailangan? Ano po yung ginagawa natin sa farm? Ano po yung nandun sa farm natin? Niyog. Ano po? Niyog. So niyog. Niyog. Saging. Ano po? Niyog, saging. So ano po yung kailangan natin para makapag-produce po tayo ng niyog? Seedlings. Ano po? Seedlings. So seedlings. So ngayon, ano po ang tawag natin dito? Puhunan. Puhunan. Ano po? So pwede din po ito puhunan. Pwede din po ito puhunan. So ngayon ito po, ang tawag po natin dito ay inputs. Ano po? Ito po ay farm. Production unit po sa business. Ano po? So farm, ang farm po ay similar sa production unit ng ibang negosyo. Ano po? Kung po nagagawa tayo ng sapatos, meron po silang production unit. Ngayon sa farm po, similar po ang farm dito sa production unit. Kasi po nagagawa tayo, dito nangyayari yung pagtatanim ng nyog. Ano po? So ang tawag po doon sa mga kailangan natin, dito sa seedling fertilizer, inputs. Ano po? Yun po yung kailangan natin, inputs. Ngayon po, kung ikaw po ay isang magluluto, ano po, hindi po magiging masarap yung niluluto natin kung kulang yung inputs. Ano po? Same po doon sa farm. Ngayon, kung ikaw po ay nagtanim ng niyog, kung ikaw po ay nagtanim ng sibuyas, palay, kung kulang po ang inputs natin, huwag po tayong aasa na yung ating mapuproduce ay maganda. Ano po? So after po natin makapag-produce ng niyog, sana po nang dadalhin? Market. So market po. Example po ng market ay local market. Pwede po sa mga palengke natin. Supermarket, pwede din po. Yan. So, ibig sabihin, ang component pala ng isang farm or a business ay ang input, farm, at saka market. Ano po? So, ibig sabihin, ang mga bahagi pala ng sakang pangnegosyo ay input, farm, at saka market. Ano po? Bali na po ba? Okay po. Sige po. Next. Yan. So, ito po. Yan. Next po is yung the farm business cycle. Ano po? Umiikot na negosyong pangsakahan. Ano po? Bakit po umiikot?
Kasi po mag-start po tayo dun sa diagnosis and finding opportunity. So, naghahanap po tayo ng oportunidad. Ano po? Dun sa farm natin. So, after po natin makahanap ng oportunidad, magpuproceed po yan sa plano. Ano po? Makahanap na tayo ng opportunity dun sa farm natin. Alam niyo po ba yung camera settings po ng cellphone natin? Ano? Natandaan ko lang po ito dun sa inattendan kong training dati. Ano po? Sabi po niya, napakarami daw po ng oportunidad sa paligid natin. Ano po? Lalo na po sa farm natin. So, tumayo ka lang po sa isang kanto dun sa farm natin. Ano po? Tapos, mag-zoom out ka. Ano po ba pag-zoom out? Di ba pag-zoom out po, malawak yung nakikita natin. Ano po? So makikita natin napakaraming oportunidad sa paligid. Ano po? Ngayon, mag-focus ka lang po muna dun sa isa. Pag nakapokus ka po dun sa isa, isumin mo po yung isa. So, dun lang po nakapokus sa ano. So, yun yung finding opportunity natin. Dapat, makahanap tayo ng oportunidad. Ano po? Pwedeng gawin natin yung ganun. After po natin makahanap ng oportunidad, magpo-proceed po yan dun sa planning. So, dapat hindi lang dapat nakahanap tayo. So, may planong gagawin. Ano po? May plano tayong gagawin. After po ng plano, implementing. So, pagsasagawa na po. Paghahanap ng oportunidad, pagpaplano, tapos, gagawin na po natin kung ano yung nasa plano. Ano po? After po ng implementing, under po yan, dito po nangyayari yung marketing, monitoring, producing, at saka organizing. Ano po? Tapos, after po ng implementing, didiretso po yan sa evaluating. So, i-evaluate po natin, tatasahin natin, ano ba yung nangyari doon sa isang production. Ano po? Para mas malinaw po, halimbawa, diagnosis and finding opportunity. Nakakita ka ng oportunidad na mataas ang demand ng isang bawang. Ano po? So, nahanap mo yung oportunidad na yon. Ngayon, paplanuhin mo, paano ka magninegosyo nun? Paplanuhin mo. After mo maplano, i-execute mo yung plano. Implementing, isasagawa mo na siya. So, diyan mangyayari yung organizing, ibig sabihin, bibili ka ng mga fertilizer, pataba, yan. Producing, itatanim mo na siya. Ano? Pagka-produce, so dapat magkakaroon tayo ng monitoring. I-monitor po natin yung kanyang paglaki. Ano po? Hindi po basta dapat pagkatanim natin ay iiwan na po natin. Ano po? After po nun, sa marketing na po tayo. Ibibenta na po natin siya. Yun po. Tapos evaluating. Ano ba yung mga kailangan pa natin baguhin sa plano natin sa sunod na season o saka ulit. Ano ba? Pagsasaka ulit. Ano ba? Pagtatanim. Ano ba yung mga kailangan pa natin gawin na hindi nangyari sa plano natin nung in-implement na natin siya? Ano po? Naintindihan po? Farm exercise. Ayan. So, yun na po yung paliwanag ko kanina. Nag-identify tayo ng mga problema na naglilimita doon sa performance po ng farm natin. So, hindi lang po dapat problem hinahanapan natin yun ng solusyon kung paano ma-improve yung performance ng farm natin. Ano po? Yung planning, so napaliwanag na po natin kanina, exploring options and making decisions about the steps to follow to achieve an objectives or goal. So, nag-explore tayo, yung mga pagpipilian natin, ano po? Tapos, gumagawa tayo ng mga desisyon tungkol dun sa mga hakbang na kailangan natin gawin para maabot natin kung ano yung ating layunin. Ano po? Looking into the future. Ibig sabihin, kapag yung plano po, tinitingnan dapat natin yung plano natin, na kumbaga yung tinitingnan natin na mangyayari doon sa hinaharap. Ano po? Ensuring that the plan can be realized. So, dapat makatuunan. Ano po? Magagawa natin. Ano po?
So yun na nga po, involved po dito yung organizing, producing, monitoring, and marketing. Ano po? So huwag na po natin ang ito naman po yung release. Yan. So pupunta na po tayo doon sa kwento po ni Mang Juan. Mayroon po tayo mga sagot na, mga tanong na sasagutan. Ano po? So, sa unang tanong, ito po kasing kwento ni Mang Juan, binuo po siya base po doon sa farm business cycle. Yung diagnosis, planning, at implementing, at saka yung evaluating po. Ano? So, unang tanong, ano ang natuklasan ni Mang Juan tungkol sa mga magsasaka sa komunidad? Ano po? So, kaya ako po pinasagutan sa inyo para po ay kayo po yung magsagot. Sir, ikaw, ano po yung natuklasan ni Mang Juan nung pumunta siya sa komunidad? Napagkalaman niya na nagtatanim rin pala sila ng dati pa nilang tinatanim na mga gaya ng bawang. Isa lang pala ang klase ng pagtatanim ng bawang at saka yung sibuyas. So yun po kasabi po ni Sir, napagalaman, nung pumunta si Mang Juan doon sa kanyang barangay, sa kanyang komunidad, napagalaman niya na ang tinatanim, pangkaraniwang tinatanim lang po ay mais, sitaw, sibuyas. Po. Tapos sa pagalaman din niya na, ano po? May isa lang yung silong maganda. Tapos sinubuhan niya magtanim ng bawang. So yun, kumbaga yun na po yung nakaugaliang tanim ng kanyang kapwa magsasaka doon sa kanilang komunidad. Ano po? Pangalawang tanong, ano yung naging desisyon ni Mang Juan? Paano niya ito ginawa at bakit mahalaga? Sir Ricardo, sagot ka po. Siguro po ay napagpasya niyang alamin ang kakulangan ng pananim sa kanilang lugar at tumingin ng tulong sa mas may kaalaman patungkol dito. Kagaya po ng mga sinasabi dito na extension worker upang malaman po yung tama at kung paano magsisimula sa kanyang gagawin sa sakahan. So yun nga po, ano po? Sino pa po? Dito po tayo sa likod. Sa likod po tayo. Dito po kay Sir. Sir, ikaw. Dito kay Sir. Ito yung baka na natapos kanina. Sir. Yang naging pasya ni Mang Juan ay kanyang alamin. Dahil nga doon sa una ay sinasabi nga na nung sinabi nung kanyang mga kapwa magsasaka, ang kapangkanayang tinatanim ay sitaw at iba pang kaurito. Ngayon, naging desisyon ni Mang Juan ay alamin kung ano pa ang ibang produkto na po pwedeng itanim at siya ay nag-alam. Katulad nga po ng pagpunta niya sa palengke para alamin kung ano ang demand na produkto na naroon. So tama naman po So nagpunta po siya sa palengke para po alamin niya kung ano yung demand, kung ano po yung mataas ang demand. Ano po? At napag-desisyonan din po niya na magtanim po ng bawang. Ano po? So paano po niya yung ginawa? Paano po niya ginawa? Ay Sir Ross. Sir, paano niya ginawa? Bali siya po ay nagtanim ng bawang tapos siya ay nakipag-usap doon sa palengke ng mga bibili at yun nalaman na malaki pala ang kailangan ng bawang sa market. Tapos yung ano niya, nagtanim nga siya at nagkamiron siya ng field pero nagtanong siya doon sa mga extension na farm worker at natuto naman siya doon. So yun po, tama po yung sinasagot po. Yung kumbaga, pagkagaling niya doon sa palengke, sumangguni siya doon sa extension worker. Ano po? Kung ano yung magandang itanim. At pinayuhan po siya ng extension worker na bawang ang itanim. Ano po? Kasi parang tumutugma po doon sa demand sa market ng bawang. Ano po? Paano niya ito ginawa? Bakit ito mahalaga? Bakit ito po mahalaga? Yung kanyang ginawa na yun. Ito po si Sir.
Magandang hapon po. Mahalaga yung ginawang hakbang ni Mang Juan sapagkat doon sa pagbalik niya mula doon sa kanyang paglalayas, nakita niya parang walang pagbabago. So sa kanyang sarili, meron siyang intention na magkaroon ng pagbabago, kaya siya ay nag-survey, at napagpasyahan niya na may potential sapagkat nakita nga niya na mahal ang presyo ng bawang. So kaya nag-decision siyang susubukan ko ito. At nakikita ko kanina nung basahin ko, ito yung hamon din sa atin. Salamat po, So yun nga po, salamat po sir, Isa pa po dun sa bakit mahalaga yung pagsangguni, kumbaga dun po, matututunan po natin, example po yung mga extension worker po natin, kay na Sir Jude, kay na Sir Jason. So kayo po, dito sa Mulan ay pwede po kayong sumangguni sa kanila kung ano po yung maganda itanim dun sa inyong lugar, So yun po. Ano ang natutunan ni Mang Juan mula sa kanyang pagbisita sa palengke? Di ba po pumunta siya sa palengke? Ano po yung natutunan niya? Dito tayo sa isa. Natutunan po ni Mang Juan nung pumunta siya sa palengke yung bawang ay napakaliit ang demand doon sa kanya. Kaya yun ang napili niya itanim. So yun po, mataas ang demand ng bawang, Kaya yun po napili niyang itanim, So pang-apat, ano ang desisyon at pasya ni Mang Juan gawin? Bakit siya nakatitiyak dito? Dito po tayo kay Sir. Sir, ikaw. Hello. So, dito po, ano ang naging pasyon ni Mang Juan? Bakit naging palagay yung loob nito po dito? Bali po, ang naging pundasyon ng kanyang panatag na kalooban ay hindi yung kanyang pagsusurvey. Nakatiyak siya na malaki yung pakulungan sa supply ng bawang sa palengke. Kaya, nag-desisyon siya na magdaling ng bawang sa 1/4 ng kanyang lupain. At syempre, bilang panigurado, hindi siya nagpawala ng tanim sa 3/4, tinanim pa rin niya yung mga tulad ng sibuyas at isa na po. Para meron siyang backup in case na mag-fail yung kanyang plano na magtanim ng bawang. Yun po, dahil sa wala siyang kompetensya sa bawang, kaya maganda po ang kanyang naging kita. Ayan, so salamat po sir. Tama po yung sinabi ni Sir. So napag-desisyonan po ni Mang Juan na magtanim po doon sa 1/4 ng isang hektaryang lupa niya. Tanim niya ng bawang. So bakit po, yun po yung naging passion ni Mang Juan na gawin. So bakit siya nakatitiyak? Kasi nga po, nagpunta siya ng palengke, napag-alaman po niya na wala namang nagtatanim ng mataas ang demand ng bawang tapos walang nagtatanim doon sa kanilang komunidad. So yun po. So, sa planning naman po tayo. Kanina, diagnosis yun, diagnosis, finding opportunities. So, sa pagpaplano naman po ni Mang Juan, ano yung naging plano ni Mang Juan? Ano po yung naging plano ni Mang Juan? Plano ni Mang Juan. Ito si Ma'am. Magandang hapon po. Ano ang naging plano ni Mang Juan? Ang kanyang naging plano po ay ang pamimili ng pananim, abono at iba pa, at pagbubuo po ng mga kakailanganing katulong sa pagsasaka, paghahanda sa kanyang taniman at iba pang pagtatanim at ang pagtatanim mismo ng bawang. So yun po yung naging plano ni Mang Juan, magtanim po ng bawang. Pangatlo po, sa pangatlo po ay yung implementing na. So, diagnosis, kasi nakahanap si Mang Juan ng oportunidad dun sa bawang. Nagplano na siya. Ngayon, dun sa plano ng ginawa niya, i-implement na niya kung sasagawa na po niya. So, ano yung nangyari matapos magtanim ng bawang ni Mang Juan? Ano ang ginawa niya tungkol dito at bakit? Ito po si Ma'am. Number 1 po, ano ang nangyari matapos magtanim ng bawang si Mang Juan?
Dinala po niya ito sa market para ibenta. So yun daw po, dinala po niya ito sa market para ibenta. Ano po? Sino pa pong sasagot? Ayun si Sir. Ang nangyari po sa kanyang bawang matapos itanim ay hindi sumibol lang maganda. So yun po, yung bawang po, dahil sa pag-monitor niya, di ba po, under po ng implementing yung organizing, producing, and monitoring. So minonitor po niya yung kanilang yung kanyang bawang na tinanim. At napagalaman po niya na yung unang tinanim niya ay hindi sumipol. So nag-fail po siya sa yun. So ano ang ginawa niya tungkol dito at bakit? So ayun dito, sir. Dagdag lang po, hindi siya nagtiwala masyado dun sa sarili niyang kaalaman. Siya ay patuloy na sumangguni dun sa mga extension worker. Yan, so tama po So nung hindi gumanda yung tanim niya, bumalik siya dun sa extension worker para humingi po ulit ng payo. Ano po yung pinayo ng extension worker? Tanim ulit. Bumili po ng mataas na uri ng bawang. Tama po, pinayuan po siya ng extension worker na bumili. Magtanim mo nung panibagong klase o uri nung bawang. So, nung malapit na ang panahon ng pag-aani, ano daw po yung ginawa ni Mang Juan? Ito, si Ma'am. Ganda nga po. Siya po ay namili ng pagsisidla ng kanyang bawang upang madalhan niya yung tatlo niyang kausap upang di siya masira dito. So yun, tama po. Ginawa niya, bumili siya nung kanyang pagsisidla nung kanyang inani na bawang. So pangapat, ay kasama, part pa po yan naman. Part pa po ng implementing yung marketing naman po. Nagtagumpay yung pag-aani at pag-iimpake. Ano ang nangyari ng dalhin ni Mang Juan ang bawang dun sa tatlong nagtitingi? Yes, sir. Ayaw lang tanggapin. Doon sa una niyang pinagdalahan ay ayaw niya sanang tanggapin. So balit nang pinakita niya maganda yung kanyang produkto ay napilitan siyang tanggapin. So tama po yung sinabi ni Sir. Doon sa unang pagdala niya, doon sa unang kausap niya, ayaw po tanggapin, pero nung nakita po na quality yung kanya na-produce, tinanggap na po. Doon sa pangalawa pong magtitingi, itong si Sir. Sir, ikaw. Ito po sa ikalawang pagbibentahan niya ay bibili naman di utang ng 2 buwan yung kanyang bawang. Pero hindi po siya pumayag sapagkat unang araw niya ng baka po siya ay inisip niya baka siya ay malugi walang kitain. So tama po yung sinabi ni Sir. Kumbaga, nung dinala niya doon sa pangalawang magtitingi, ang gusto po ay bayaran po sa ikalawang buwan. Yan, tama po yung sinabi ni Sir. Pero, ano po yung ginawa niya? Yung po sinabi ng magtitingi na yun na babayaran po ay sa ikalawang buwan. Ano po yung naging pasya niya? Dito po tayo kay Ma'am. Ayun po, nung sinabi na hindi mo nababayaran, so pinaliwanag na po niya na first time pa niyang kumbaga ay panimula pa lang yung business niya. So kung yun ay utangin, wala na siyang paiikutin sa susunod. So kaya po napagpasyahan ng ikalawang na bayaran yung kalahating. So yun, tama po, napagpasyaan. Kumbaga kinausap po niya yung magtitingi na, ikalawang magtitingi. Tapos sinabi niya na kung pwede ay bayaran yung kalahati, tapos yung kalahati po ay sa ikalawang buwan. Yun po yung ginawa. Ay, yung pangatlo pala. Sorry. Yung pangatlong magtitingi po, ano yung ginawa? Sir. Hello, magandang hapon sa akin. Dahil dito, nakumbinsi niya ang mamimili at binigyan siya ng buo sa presyo niyang pinag-usapan nila. Tama naman po. Ano pa po? Tama po yung sagot, Sir. Salamat po.
Ano pa po yung ano pa po? Ayun, okay, sir. Ang hamon naman po nandun sa isang may milyon na po, meron pong nagsusupply sa kanya ayon sa kwento na mas mura doon sa kanyang ibinibentang bawang. Pero pinakita niya yung kalidad ng kanyang bawang, kaya nakumpinsi pa rin yung ikatlo na bayaran siya doon sa presyong kayo na napag-usapan. So tama po, nung dinala po niya doon sa ikatlong mamimili, ang sabi po nung ikatlong mamimili ay meron pong nagdadala sa kanya na mas mura. Pero nung pinakita po niya, nakumbinsi pa rin po na bilhin yung kanyang produkto. Ano po? So yun po yung kwento po ni Mang Juan. So evaluating naman po, matapos ibenta ni Mang Juan ang lahat ng kanyang bawang at umuwi, ano po yung ginawa niya at bakit? Ayun, dito si Ma'am. Ginawa po ni Mang Juan, matapos na siya ay nagbenta ng kanyang bawang, siya ay umuwi sa kanilang bahay at siya ay nagkwenta. At tapos na po siya magkwenta at siya po ay namalay niya siya tumubo ng malaki. Kaya po siya ay naging masaya. Pati ang kanyang mga kapitbahay, mga kamag-anak ay sinubida para sabihin na siya ay maging malaki at natubo sa kanyang tanim na bawang. Ayan, so thank you po. Ano po? Kumbaga, umuwi daw po siya, tapos nagbenta, ano po. Tapos nalaman niya siya ay tumubo. Pero yung, sa tingin niyo po, di ba po ay yung plano po ni Mang Juan, nag-compute po kasi siya, di ba po, nag-compute siya nung una. Tapos ang compute niya ay malaki yung tubo. So nandun yun sa plano niya, na ganun yung magiging tubo niya. Pero yung nangyari dun sa implementing, nung na-implement na niya, di ba nag-fail siya, tapos, ano po yung nangyari? Nung pinumpun niya po ulit yung bumaba, ano po? So, kumbaga, hindi po tumugma dun sa kanyang plano. So, diyan po, napaka-importante yung evaluating. So, tatasayin po natin, ano po yung nangyari doon sa production. Kumbaga. So, doon po, nakita po natin na, ano po yung dapat natin baguhin doon sa plano. Ano po? Kaya po siya ay siklo. Pangalawa, ang ilan sa mga bagay na natutunan ni Mang Juan sa kanyang evaluasyon? Ano ang ginawa niya tungkol dito? Ay, si Sir. Salita. Pas muna, sir. Pas muna, Sir. Dito tayo sa may likod. Hi, Ang tanong po, ano yung sa mga bagay natutunan? Napagtanto po niya na kailangan niyang gumamit ng mga pananim na ito. Hindi ako nagsalat siya. At kailangan din niya nasa natumubo po sa mga. Napagtanto niya na kailangan niyang magtanim uli dahil mali ang kanyang ginamit na pananim nung nauna. Yun lang sir, hindi ako nagsulat. Sige po, tama naman po, So, napagtanto niya na kailangan niya magtanim ulit. Ano po? Yan. So, yun po yung sagot ni Ma'am. Ano po? Pangatlong tanong, tumubo ba si Mang Juan? Paano niya nalaman? Ano ang planong ginawa? Ano yung gawin tungkol dito? So, tumubo po ba siya o hindi? Tumubo. Yan, tama po. Ano po? So, paano niya nalaman na tumubo? Hindi nag-compute po siya. Ano po? Yan, tama po. So, ano ang plano niyang gawin tungkol dito? 21,000 tumubo. Ano bang plano? Ituloy po yung Tuloy ang farm. ipagpatuloy po yung kanyang nasimulan. Tama naman po. Magpatuloy po yung kanyang nasimulan. Pero babaguhin po niya yung plano. Ayan, so yun na po. Tapos na po tayo dun sa farming as a business. Farming as a business. So, pagsasaka bilang isang uri ng negosyo. So, bali yung aking pong topic ay kumbaga ay parang introduction po ng UPS lang. Ano po? So, may isa pa po akong topic. Kumbaga yung mga susunod po nating araw, yung po yung kumbaga mas malalim po na
Talakayan po. So kasi sa mga susunod po na araw, nandyan po yung record keeping, tapos yung buo po kayo ng sarili niyong business plan. Pero yun po ay, kumbaga ay dapat po ay magiging katotohanan po yung po. Sir, may pa-speaker po kaya. Let's break in. San Antonio Travel. Let's break in. Hello. Tayo po lahat. Mabilis lang. Pakitaas mo yung dalawang kamay. Tapos, ipago sa balikat. Tapos, yuyo mo tayo. Piliting abutin yung sahig. Tapos, sabay ka na tayo. Paa, tuhod, balikat. Ulo, bilisan mo natin. Paa, tuhod, balikat. Bilis pa. Kaya pa, bilisan. Balik ka rin natin. Ulo. Gising na. Galing gisingin. Mamaya ulit. Hindi na daw pumabot yung lupa. Bakit kaya? May kalang. So, thank you po. Nagising naman po. Nagising po ano. So, ang sunod ko pong topic. Ayan. So, next po na topic ay yung session number 3 po. Pangatlong session na po, no? The farmer as an entrepreneur and a farm business profitability. So, magsasaka bilang isang negosyante at kumikitang negosyong pangsakahan. Ano po? Next. Pasensya na English ko. So, ano po ba yung objectives natin o yung layunin po natin dun sa ating topic ngayong araw? Una po ay may paliwanag yung kinakailangang mga competencies or kakayahan para po sa isang matagumpay na negosyo. Pangalawa, matapos yung self-assessment process po natin. Pangatlo, matalakay yung mga konsepto ng gastusin at kita na may kinalaman po sa negosyong pangsakahan. Ano po? So, malaman natin ano ba yung pagkakaiba, number 4. Malaman natin kung ano ba yung pagkakaiba ng farm business sa farm enterprise. Panglima, matukoy natin yung mga faktor o yung salik, ano po, mga salik na nakaka-apekto doon sa kumikitang negosyong pangsakahan. Ano po? Ayan. So, bago po tayo mag-proceed, gusto ko po na kayo po ay bigyan ng 5 minuto. Isipin niyo po, mag-isip po kayo ng kilalang tao, ano po, yung kilalang tao po na successful. Kilalang tao na successful. Isipin niyo po yung kanilang katangian kung anong meron sila. 5 minutes. Iyo po. 5 minutes po. DPWH. Sige, okay na po. Huwag na pong 5 minutes. Ito muna kay Sir. At si Sir po ay parang talagang sagot na ano po. Sir ito. Sino po at saka kanina meron? Akin pong naisip ano po ay ating pong kilala itong brand ng motor ano po yung pong Honda ano po. Ang pagmamayari po ito ni Switchero Honda ano po. Sa akin pong narinig ano po sa kanyang buhay bilang bago magsimula sa negosyo.
Siya po ay isang batang may tangking talino po pagdating po sa pagninegosyo sapagkat siya po ay may hawak na logo. Ano po, siya po ay galing sa birthday party at siya po ay may daladala ng logo sapagkat yun naman po ay kaugalian na pinag-take out ng logo. Ano po. Yung pong logong hawak-hawak niya, imbis na kanya lamang laruin, yung po ay kanyang ibinenta. Ano po? At doon po, nalaman ng kanyang mga magulang na siya pala ay isang matalinong negosyante po. At doon po sa bayiging bata niya, hanggang sa kanyang pagtanda, ay napag-alaman niya kung paano ang tamang pag-negosyo. Ano po, siya po ang naka-invento ng pistol po na ginagamit sa mga sasakyan. Ano po. At ito po ay ginamit niya at napapunta sa kanyang pangalan na Honda. Ano po. Yung po yung isang bagay na hindi ko nalilimutan sa pagkatao po ni Soichiro Honda. So, ibig sabihin po siya po ay sa business-minded. Ano po? Ano po yung katangian na meron siyang talinong magaling sa negosyo. Ano po? Minded. So, dito naman po tayo sa likod. Hindi po magkapatalo ito nasa likod ay. Ito po si Sir. Sir Ricardo. Henry C. po. Siguro po ang katangian niya na may angkin niya is yung pagiging matipid. Matipid siya. Si Henry C. Ano po? Katangian niya is pagiging matipid. Ano po? Ayun, dito tayo sa likod. Maganda na po sa kanya. Ang napipisan ko po na tao, successful talaga ay ang ating pong kilala sa Dison Farm. Sapagkat po ay tayo po yung magsasakay hindi kaya nito na maging quality ang ating mga pananim. Yun lang po. Maraming salamat. So, yun po, maging quality po yung kanyang pananim. Ano po? So, ibig sabihin, meron siyang tawag ko. Opo. So, naging successful po talaga siya. Ano po? Opo. Sige po. Salamat po. So, yun po. Ano po? Dito po, may isa pa po. Mahabon. Magandang tanghali na po sa ating ako po ay may kilalang pamilya na naging successful na sa simula po ay sila ay wala. Pero sila po sa kasalukuyan ngayon ay sila po ay kilala ko na talagang sila ay successful na. Dahil po sila ay maliit lamang noong unang negosyo, namili po sila ng Cobra. Pero ang kanila po magulang ay meron talaga na puhunan. Kumbaga ay sila ay nagsimula na mag-asawa, sila ay bagong kasal, sila po ay meron ng kaunting puhunan. Pero sa simula po ng kaunting puhunan nilang yun, ay lumago ng lumago. At ngayon po ay talagang sila po ay nasasabi kong successful po. Dahil sila po ay mayroon ng mga niyugan, mayroon po silang bahay, at sila po ay talaga nag-enjoy na sa buhay, at sila po ay punta na sa iba't ibang 12 bansa ang kanilang pinuntahan. Samantalang ang kanilang negosyo ay pamimili ng lugar. Ang kanila pong sikreto ay sila po ay matipid. Pero ang pagtitipid po nila, hindi naman sa pagkain, hindi naman sa mga bagay na kundi kung wala silang bisyo. Yung po talaga ang kahalagahan, pag ikaw po pala nag-negosyo, ay wala kang bisyo, walang pagsabong, walang wetting, walang anuman. Basta sila ay yung talagang natural lamang. Kaya po sila nagsasabi kung successful po sila sa kanilang negosyong pamimili ng Cobra. Talaga po ako yung humanga sa kanila. Salamat po. So, salamat po. Ang haba na sinabi ninyo. Kumbaga matipid. Matipid. Sir, isa lang po. Si Sir po. Mahaba silang buhay nito. Baka graduate tayo. Ayan. Ito po ay, baka hindi alam ng karamihan. Ito alam ito ni Sir Jason. Alam niyo bang yung may-ari ng yung opisina ng Quezalco at ang 7-Eleven at yung malaking may bangko dyan sa Poblacion 1 ay isa may-ari? Si Kuya Onde Demos. Nagsimula sa pagtitinda ng chinilas ng liliw, nagkatay ng baboy na pa isa-isa, namili ng walis, namili ng uling. Isa po yan sa pinakamayaman ng ang isa po nakitang sekreto niya ay hindi siya tumigil sa isang uring ng negosyo. Ngayon, ang kanya pong ipinapinta ay mga 10-wheeler trucks na. At yung kanyang anak na isa nasa US, yung isa ay nasa na.
Successful sila at yung mga nabiling ari-ari yugan, unti-unti na pinipace out sapagkat hindi naman nila kailangan. Ibig sabihin po, so lagi siya naghahanap ng oportunidad sa ibang bagay. Ano po? So bakit ko po ba natanong sa inyo? O bakit ko po ba pinag-isip kayo ng kilalang tao, ano po, na successful? Kasi po, tatalakayin po natin yung competencies for business success. Yung mga katangian po ng isang tao na para maging successful po yung kanyang negosyo. Ano po? Gaya nga po nung sa competencies po for business success, meron po siyang tatlong bahagi. Ano po? Una yung achievement cluster, planning cluster, and power cluster. Sa achievement po, ito po yung kakayanin natin. Skills, competencies po, na kaya po natin ma-achieve, abot. Gaya po na sinabi ni Sir, yung hindi po tumingin sa paghanap ng oportunidad. Hindi po siya nag-focus sa isang bagay lang. Ano po? So, papasok po siya dun sa opportunity seeking. Ano po? So, opportunity seeking, naghanap siya ng maraming oportunidad. Parang kagaya po ni Mang Juan. Ano po, naghanap siya ng oportunidad dun sa bawang. At yung bawang po yung kanyang nakita. Ano po? After po niyang makahanap ng oportunidad, meron po siyang initiative. So, meron siyang action. Ano po? Kumbaga, may action siyang ginawa. So po, dapat meron po tayong katangian nito, opportunity seeking and initiatives. So, risk-taking po, tandaan po natin na ang lahat po ng negosyante, ano po, ay risk-taker. Tama po, sir? Sir, tama po. Tama po, ano? So, wala pong negosyante na naging successful kung hindi siya risk-taker. Ano po ba yung risk-taker? Panganib. Yan, tama po si sir. Yung mga panganib. So, alam naman po natin na ang lahat ng business ay merong panganib. Pwedeng magtagumpay, pwedeng hindi. Ano po? So, importante na dapat tayo merong katangian na risk taker. Ano po? So, demand for efficiency and quality. Ano po yun? Dapat tinitingnan natin yung kalidad. Ano po? Yung kalidad, maganda, mabilis, maganda na, kumbaga hindi natin isinasalang-alang, kumbaga isinasalang-alang natin yung kalidad. Kahit mabilis yung pagpaprocess natin, ano po, basta maganda yung produce natin. Ano po? Persistence, matyaga. So, sa part po ni Mang Juan, matyaga po ba siya? O hindi? Matyaga. So, paano po? Paano po siya naging matyaga? Ma'am. Nung makita niya po na hindi maganda yung una niyang ginawa, ay nagsusurvey po talaga siya kung ano pa ba yung dapat niyang idagdag na produkto para makaahon siya. So, tama po. Nung nag-build po yung kanyang unang pagtanim ng bawang, nagtanim ulit siya. Ano po? So, hindi siya tumigil. Kumbaga. Panglima, commitment to the work contract. So, dapat may mga bagay talaga tayo na isasakripisyo. Ano po? Magsasakripisyo po tayo kung gusto po natin maging matagumpay. Isa po yun sa mga katangian na dapat tinataglay po natin. Pagdating naman po sa planning cluster, information seeking. So naghahanap po tayo ng mga informasyon. Ano po? Dapat may katangian tayo na marunong tayo maghanap, pagsaliksik ng mga informasyon. Sa part po ni Mang Juan, paano po siya naghanap ng informasyon? Dito po tayo. Kay Sir. Sir, ikaw. Siya po ay unang-una, nagtanong doon sa mga kabarangay niya na nagsasaka din. Pangalawa, pumunta po siya doon sa palengke, nagtanong siya doon sa mga nagtitinda kung ano ba yung kakulangan sa kanilang paninda. Yeah, tama po ano yung sinabi ni Sir. So nagpunta siya sa palengke at nagtanong-tanong siya kung ano ba yung kulang. Ano po? Nalaman niya doon na yung bawang nga po yung kulang. Tapos nalaman din niya na ang karaniwang tinatanim doon ay bawang ano po? Hindi bawang. Sibuyas. So yun po. Goal setting. Yan. Dapat meron po tayong goal. Ano po? Systematic planning and monitoring. So dapat minomonitor pa rin po natin. Ano po? Meron tayong kakayahan na mag-monitor. Ano po? Sa power cluster naman po, persuasion and networking. Ano po? Ano po ba yung persuasion and networking? So dapat meron tayong kakayanan na ano po?
negotiate. Ano po? Makipag-communicate dun sa mga mamimili. Kagaya po ni Mang Juan, nakipag-negotiate po siya, nakipag-communicate siya dun sa tatlong mamimili. Ano po? So, persuasion and networking. Pangalawa po yung independence and self-confidence. So, napaka-importante po na tayo po ay dapat merong confidence. Tiwala sa sarili. Ano po? Kaya po natin mag-stand kahit nawala po tayong tulong sa iba. Ano po? So, lahat ng ito, confidence is for business success. Ito, dapat po bilang isang negosyanteng magsasaka, dapat po meron tayo ito na, ano po? Yun po yun. Kaya po, pinalakay natin yung competencies for business success. Yan. So, kasunod naman po yung important aspect of a farm business. So, yung mga mahalagang aspeto ng isang negosyong sakahan. Ano po? So, una, what to produce. So, ano po ba yung ipoproduce natin? Pangalawa, how to produce. Paano natin ipoproduce? Ano po? Is it possible to produce? So, posible po ba na makapag-produce tayo dun sa ating farm nun? O, kung bawang siya, posible po ba na, makapag-harvest tayo ng bawang doon, makapag-produce tayo ng bawang? Ano po? So, kasunod what resources and inputs I need and where to get them? So, ano-ano yung mga resources, mga inputs na kailangan natin at saan po natin ito kukunin? Ano po? Ano yung mga labor na kailangan po natin? Manpower po ba? Mga hayop? Ano po? Machine? Mga ganun. So, what is the best market for the product? So, ano po ba? Kung halimbawa po magpuproduce tayo ng product, dapat tinitingnan po natin yung market. Ano po? Diba, for example po, doon sa komunidad natin ay puro diabetic yung tao. Pero ang ipoproduce natin ay asukal. Pwede naman po yung sugar, gugo sugar, ano po? Yan, gugo sugar. Pero, kung ano ba, bukayo, hindi nyo po papatok sa market, hindi po ano. Kasi sila yung shoes na ano po. What price can be product get in the market? So yan, dapat alam natin yung presyo ng ating magiging produkto. Ano po, baka mamaya mag-presyo tayo, tapos lugi naman. So papasok po dyan yung costing. Yung costing po ay pag-aaralan po ninyo doon sa mga susunod na topic. Ano? Kasunod ay, profitable ba? Yung tumutubo po ba? Ano? Do you have enough cash? So meron po ba kayong puhunan na sapat? Ano po? What are the risks and what to do about them? So ano yung mga panganib na po pwede natin harapin at ano yung mga gagawin po natin? Ano po? So tandaan po natin itong mga important aspect ng farm business na ito kasi ito po ay magagamit po ninyo dun sa mga susunod po na topic, dun sa pagbuo po ng business plan. Kaya po natalakay po natin yun. Ano po? Now, sunod po natin topic ay profit. Ano po? Ngayon may tanong po tayo. Ano po ba yung profit? Kita. Yan, kita. Ano po? So, kita. Bakit daw po mahalaga yung kita? Sir, ikaw, bakit mahalaga ang kita? Siyempre, sir, doon malalaman kung ikaw ay nag-grow. Tsaka yung kita, doon tayo kukuha ng panibagong gagastos natin para sa ating pang-araw-araw na gastusin. Kasi kung walang kita, mauubos yung puhunan. So yun, tama naman po sinabi ko sa kanila. Kung walang kita, yung mga gastusin ay doon natin kukunin sa puhunan, mauubos. Ano po? Bankrupt po tayo. Ano po? Tapos, sabi po daw, paano po natin ginagamit yung kita, sir? 50-50. Balik doon sa kita po, siyempre mag-iisip po tayo ng ibang business para yung another kita po natin ay mag-increase po matatagal. Tama po, ano po? Kasi po ay, how do you know that you have made a profit? So, paano po ba natin malalaman na tayo po ay kumikita? Sir, ikaw, paano mo malalaman? Siguro sa pamamagitan ng evaluation, ano po, malaman natin kung ano yung nagastos at kung may natira, yung po ang ating masabi tayo kumikita. Evaluation sa natin. So, yun po.
Ano pa po? Inventory, sir. Inventory. Ano pa? Tapos ano, yung ibibinta mo siya na mas mataas kaysa sa ron sa gastos. Ayan, so tama naman po yung license natin. So, kumbaga sa kabuuan, dapat may computation po tayo. Ano po? Para malaman po natin kung kumikita tayo o hindi. Sa case po ni Mang Juan, kumita po siya hindi? Kumita. Ayan, so after po ng profit, natalakay naman po natin yung farm income and farm cost. So profit, farm income, and farm cost, under po siya ng farm business profitability or kumikita sa kahang pang negosyo. Ano po? So ngayon, ano naman po yung farm income? Ano po yung farm income sa palagay niyo, sir? Ito sir yung ano, yung binta na galing sa iyong farm. Halimbawa, nagpatanim ka ng saging. After 3 years, 1 year, nakapag-harvest ka, yun yung income, farm income. So tama po, ano po? Yung po yung farm income. Yung lahat po ng naging binta dun sa loob ng farm natin, yung po yung farm income. Ano po? Yung farm cost naman po, yung lahat po ng naging gastos doon po sa loob ng farm natin. Ano po? Ngayon po, sa tingin niyo po ay... dito. Ayan, so ito na po. Ito na po ano. So farm income, sabi dito, ang farm income ay yung pera na tanggap mula sa pagbebenta ng mga produkto. Ang halaga ng mga produktong nakonsumo, tandaan na ang kita ng bukid ay nagmumula sa lahat ng produktong ginawa sa bukid. Ngayon po, ang tanong po, halimbawa po, ikaw po sir ay may empleyado, may sahod kayo. So yung sahod niyo po, ay po pwede po ba siyang tawagin na farm income o hindi? Yes po, pwede. Pwede sir. Pwede po siya natin isang... Pwede po kasi doon sa labor, yung labor, halimbawa may labor ako, tapos yung laborer ko, binayaran ko yun, income niya. Kumbaga sir, ay income ng labor mo po, ano? So yun po. Pero kasi po ay pera, ay yung farm cost naman po, ano? Pera na ginastos upang makalikha at may pagbili ang mga produkto. Ang halaga ng lahat ng bagay na ginamit upang makagawa ng mga produkto sa bukid. So pag sinabi po natin farm income, yan nga po ano. Pero yung, ano ba, like example po ano, meron kayong pinyahan. May pinyahan kayo, tapos meron kayong trabahador. Yung trabahador nyo, kumain ng 2 pinya. Ano po yun? Kasama ba po sa income o hindi? Cost po yun. Cost po. Pero yun po dapat, isinasama po natin siya as income ng farm po natin. Bakit po? Kasi ganito po yun. Kung siya po ay ibibenta natin, ikita po yun. So lahat, kaya po ang sabi, ang farm income daw po ay yung lahat ng produkto ko na nabinenta natin siya, yun po yung farm income. So kung binenta po natin yung pinya na yun, mapasok po siya as farm income. Ano po? So dapat yun po ay sinasama natin. So sa farm cost, yun po. Yung profit naman po, yun na po yung natira. After po natin ibawas si farm cost sa farm income, yun na po yung profit. Ano po? Yan, so ano naman po yung, ito po yung kanina nandun sa ating ano, sa ating layunin, objectives, ano po. So, buksan niyo po yung inyong manual. Basta, ito po. Ito, yung may manok, gulay. Basket. So, aalamin po natin yung pagkakaiba po ng farm business sa farm enterprise. Yan, so nakita niyo na po ano. Ngayon po ay tatanungin po natin dito sa loob. Kailangan ko nito mas. Page, ano po yan? Page 20. Page 20. Page 20. Page 20 po. 19 sa akin. 19 sir. Sir, ikaw ano po sa palagay niyo yung farm business? Page 19 po, page 19. Page 19 po, page 19. Sir, ikaw ano po yung pagkakaintindi niyo po dun sa farm business?
farm business sir kasi yung yung mga product natin, yung mga produkto ay binibenta natin. Kaya siya nagiging business. Tama naman po. Idea lang naman po. Ano po? Wala po tayong maling sagot. Ano po? So ngayon, naman, sir. Bali kung makikita po natin dito po sa pang negosyo. Meron po tatlong products. Yun po, bawat isa na yun po ay enterprise. Pag pinagsama-sama po natin yun, business na po siya. Ganun ni sir. Sir. Thank you, sir. So yun po, ang sabi po ni sir, makikita po ninyo doon sa drawing, meron po dyan chicken, manok, gulay, tsaka kambing. Ngayon yung tatlong yan, pag pinagsama-sama niyo po siya po ay ang tawag sa kanya ay farm business. Ngayon yung bawat isa po sa kanila, yung manok na nangingitlog, yung gulay, tsaka yung kambing na nagpuproduce ng gatas, ang tawag po sa kanya, bawat isa sa kanila ay farm enterprise. Farm enterprise, yung sabi nga po ni sir, ano po? Pag pinagsama-sama yung tatlong yun, siya po ay farm business. Tapos, bawat isa sa kanya, tawag sa kanila ay farm enterprise. So yun lang, ganun po kabilis yung ating discussion, ano po? So paano natin ma-differentiate? Ano ba yung pagkakaiba ng farm business doon sa farm enterprise? So kung may tanim kayong nyog, saging, ano pa? Gabi. Yung saging gabi. Ilang enterprise yun? Ilang enterprise mo? Tatlo. Ngayon, pag pinagsama-sama niyo yung tatlong yun, farm business. So yun, ganun po kabilis natin i-differentiate. Pag na po natin ganun po yung pagkakaiba ng dalawa. Ano po? Naintindihan naman na po, ano? Pagkakaiba, naintindihan po ba? Opo. Okay na, sir? Hindi po. Kayo, may mano kayo. Kung yung manok po ay, ang purpose po ng manok ninyo ay pangkarni lang. Ayun, so yun po yun. Pero kung ang purpose ng manok ninyo ay pangkarni, tapos pang-itlog. Ilan po yun? Pag farm enterprise po kasi, tumutukoy lang po siya dun sa isang pinagkakataan sa farm. Ano po? May saging kayo, yan, farm enterprise po yan. Tapos may nyug kayo, farm enterprise po sa isa. Kaso pinagsama-sama siya, farm business na. So, ganun po natin kabilis alamin kung ano po yung pagkakaiba ng farm business sa farm enterprise. Next po is understanding cost. Yan. Ano naman po yung variable cost? Tsaka ano po yung fixed cost? Ayan. Sabi po dito, ang variable cost daw po ay the cost of actual production. Ito po yung gastusin. Kapag sinabi po natin variable cost, ano muna? Gastusin na titinag. Kumbaga yung pabago-bagong gastusin. Ano po? Pabago-bagong gastusin. So the cost of actual production. Ito po yung gastusin dun sa actual na production natin. Ano po? Pangalawa, the cost vary as output changes. So yung variable cost, nagbabago siya kapag nagbago yung output natin. Kung produce natin. Ano po? Nagbabago yung, like for example, ano po? Nagtanim po kayo ng mais sa isang hektaryang lupa. Yung capacity po nung binhi dun sa isang hektarya, tapos nagdagdag po kayo ng kalating hektarya, yun po, ano po? Magdadagdag din kayo ng binhi. Kaya po sinabi natin na nagbabago yung nagbabago gastos. Opo, nagbabago. So, nung nagdagdag tayo ng kalating hektarya, nagdagdag din tayo ng binhi. Tapos, tumaas po yung ating ani kasi nagdagdag tayo ng kalating hektarya pa. Ano po? This cost occur only if something is produced. So, nandyan lang po si variable cost kapag po merong production.
Halimbawa po, magtatanim po kayo ng, hindi na po kayo nakapagtanim ng palay. Ang palay ng ngayong taniman. Ibig sabihin, wala din po tayong gagastusin sa binhi, sa fertilizer, kasi hindi na po wala naman po production. So, ibig sabihin, ang variable cost po ay nandyan lang kapag merong production. Ano po? Kasunod ay can be allocated to specific enterprise. So, yun po. Kaya po natin dinidiscuss yung understanding the cost para po malaman natin na yung variable cost pala po ay allocated lamang siya sa isang enterprise po. Kaya farm enterprise, yan. Ano po? So, yung variable cost lang po nandun sa isang enterprise. Kasunod po ay yung fixed cost, gastusin hindi natitinag. Pag sinabi po natin hindi natitinag, sabihin hindi na nababago. Ano po? Yung isa mapagbabago, yung isa hindi nababago. Ano po? Cost apply to the farm as a whole. Yan, ito po yung kumbaga yung gastusin na ina-apply po natin dun sa buong farm na. Kung yung variable cost po ay sa isang enterprise lang, ito naman pong fixed cost ay doon sa buong farm. Bakit po? Kasi alam mo po, bumili po tayo ng traktura. Yung traktura po na yun, magagamit po natin siya sa pagtatanim po ng bawang, pagtatanim ng sibuyas. Ano po? Isang arado. Tama po? Tama po? Ay, hindi na po. Sige po. The cost that do not vary with change in production output. So, kahit po tumaas o umunti yung ani natin, hindi na po siya nababago. Kasi ano ba po, yung traktura po natin, nakabili na tayo ng traktura. Ngayon, kahit makapag-produce tayo ng marami, o yung konti, hindi naman po nababago yung presyo na po ng traktura na yun. Ano po? Remain the same regardless of the output. Yun na nga po yung sabi ko sa inyo. Kahit ano pa yung maging output mo, mababa ka konti, yun na po yung gastos mo dun sa traktura na binili natin. So, fixed cost. Ano po? Yan, ito po yung mga example ng variable cost. Binhi, fertilizer, fuel, hard labor, livestock feed. Sa fixed cost naman po, yung farm equipment, kagaya yung tractor, implements and tools, packing sheet, o yung mga imbakan po natin, ano po, farm infrastructure, yan. So, ano naman po yung ito naman po yung pang-last dun sa layunin po natin. Ano po yung mga nakaka-apekto dun sa ating kita? Farm profit, dun sa kita po natin sa farm. Una po yung home consumption. Nakaka-apekto po ba yun dun sa ating kita sa farm o hindi? Nakaka-apekto, sir. Ano? Mag-aasal ko sa sarili. Kasi sa bawat. Salip na nilalagay mo sa gagamit mo sa sarili mo. Kinigit ang sa gagamit mo sa sarili mo sa pamilya. Bakit? Kung wala kang gagawin. Opo, pwede mo. Wala naman po mag-isalis. Ano po? So, tama naman po yung kaisalis sabi. Ano po? Dito po tayo kaisalis. Saan ikaw na sa yan. Nakaka-apekto po kaya yung sa kita natin sa pala. Nakaka-apekto sapagkat sa tuloy-tuloy po ng pagtaas ng bilihin, eh di nababawasan po yung ating kita na po dahil sa kakailangan sa loob ng bahay. Dahil sa pagbangba o pagtaas ng bilihin. Yan, tama po ano yung sinabi ni sir. Sa pagtaas po ng bilihin, ay nakaka-apekto nga po sa. So, isa pa rin po yung sinabi ko sa inyo, ano po, na kung halimbawa po meron kayong pinya, tapos yung dalawang pinya, pinakain po rin dun sa pamilya nyo naman, sa pamilya nyo. Imbis na nung binenta nyo, magiging kita siya ng farm, hindi na kasi po ay kinain naman po ng pamilya natin. Ano po? So, market demand, nakaka-apekto po ba yun dun sa farm profit natin o hindi? Dagdag ko lang siguro doon sa home consumption. Siya ay nakaka-apekto siya doon sa punto na kung bibili ka sa labas, mas malaki kasi yung gastos. Mas malaki gastos mo kung bibili ka sa labas. Kung nagtalang yung kung kakainin mismo ng pamilya mo at galing doon sa farm, tingin ko yung mas makakadagdag yun doon sa profit.
Ayan, so pwede din naman po, ano po, kumbaga meron po itong negative and positive effect, ano po, dun sa farm profit natin. Ano po. So pwede din naman po yung sinabi ni Sir, ano, na kung bibili po siya sa labas, makaka-apekto dun sa farm profit natin. Kung dun natin kinukuha yung pambili po natin sa labas, ano po. Kung doon po natin ibabawa sa kita po dun sa sakahan yung ibibili natin dun sa labas, maapektuhan po talaga yung farm profit natin. Ano po? Ano po? Market demand, tama naman po, ano, nakaka-apekto po siya. Kasi pagtaas po ng demand, pagtaas din ang kita. Ano po? Pagbaba ng demand, pagbaba din ang kita. So, negative and positive effect po dun sa farm profit natin. Ano po? Kasunod po ay yung market price. Presyo sa merkado. Nakaka-apekto po ba? Hindi. Sige po ma'am, bakit po? Nakaka-apekto rin po dahil nagawa nito sa mga presyo na pag minsan po mataas, minsan mababa. Tama naman po, ano po. So, kapag mataas yung presyo sa market, mas maganda. Kasi, ano po, alam natin nakita tayo. Pero pag mababa, pangit. Baba din ang kita. Bababa din ang kita. Kaya nakaka-apekto po dun sa farm profit natin. Ano po? Kasunod yung mga kakompetensya natin, o yung competitors. Nakaka-apekto po dun sa profit natin, hindi. Nakaka-apekto. Bakit, sir? Yan sir, ano, dalawa rin ang ibig sabihin niyan. Nakaka-apekto o nakakatulong o hindi rin. Kasi nga, pag may kakompetensya ka, nakikipagpataasan sila ng bili, kung ikaw ay nagbibenta, pabor sa iyo yun. Ngayon, kung kompetensya naman sa halimbawa ay yung pamurahan ng bili, kasi yung iba, tulad nung sinabi kahapon na yung parang gawa-gawa lang yung price nung kupras, pwede rin mangyari yan sa palengke. Halimbawa, nakita nilang tagsa, tapos bibili nila ng mura kahit doon sa market sa mataas ay mataas pa rin. Kaya yun ay ano din, dalawa rin ang ibig sabihin niyan. Pwede kang kumita, pwede rin siyang mabawasan. Tama naman po yung sinabi ko sa doon sa presyo. Ano po? Competitors po, sorry. Yung sa kompetensya natin. Ano po? Yung technology po, nakaka-apekto naman hindi. Nakakatulong sir. Nakakatulong. Positibo. Tapos may positive po. Sir, bakit po? Kasi sir, pag technology, ano siya, yung mas maraming produktong magagawa mo. Kung ikumpara mo, halimbawa, katulad sa ibang bansa, sa pagtatanim ng mga halaman, masina ang ginagamit. Pero dito sa atin, mano-mano. Siyempre, kung may technology ka, mas mura yung gastos mo. So, bali, technology po, kung mayroon tayong bagong mga machine, ano po? So, yung pag sinabi po natin technology, pero kung tumukoy doon sa patraining natin. So, bagong technology, ano po? Ano ba po, ito pong ating patraining ngayon, so pwede po, ito po yung bagong technology, ano po, na kumbaga, yung mga kaalaman po natin dito, kapag po ginamit natin, yung lahat ng kaalaman po, ano, kapag ginamit po natin, apply po natin sa outside world, sa labas na po, ano, yun, so makaka-apekto din po dun sa ating farm profit, ano po. Yung utang, credits, nakaka-apekto po hindi. Nakakabawas siya ng kita sir. So yun, ano po, meron pong negative at saka positibo, ano, yung negative at positibo epekto po dun sa farm profit natin. So input suppliers, ganun din po. Tama po. Input suppliers. No, meron din po, ano, nakaka-apekto din sa farm profit. Kasi po, halimbawa, meron tayong yung mga supplier natin ay kumbaga ay binigyan tayo ng mataas na presyo. Ano po? Yun. So, apektado yung profit natin. Cost on inputs. Yan. Ano po ba yung cost on inputs? Yung mga gastos natin, yung binili natin sa ating mga kinailangan. Ano, nakaka-apekto po ba yan? Nakaka-apekto sir. Kasi po pagka yung yung mataas ang bili dahil tumataas ang krudo, nababawasan yung ating profit. Salamat po. So, tandaan po natin na ito pong lahat ng ito po yung mga nakaka-apekto. May positibo at negatibong epekto po dun sa ating
kita sa sakahan. Ano po? Ayan, so yan, tapos na po tayo. So hanggang doon lang po yung aking topic. Ano po? So sa susunod po na topic ay yung medyo may focus na po tayo dun sa parang ano na po. Kumbaga mga introduction po yun sa aking naging topic. Yung mga susunod po nating topic ay sila na po yung talagang kumbaga ay meron na po kayo kasi doon. Apo, ganun. Tindihan na yun. Mga tindihan na. Yung mga ID po ba natin ay kompleto na po? Ano ba? Sino pa ba yung hindi nakapagpasa? Isa inyo. Isa. Wala pa. Boss na. ID. ID naman. ID naman. Dalawang oras tayo. Ngayon po ay sa evaluation ng po, host team. Host team po. Wala naman pong tanong ano. Wala naman pong tanong dun sa discussion natin. Yan, salamat to. Host team po yung magkukuha nyo sa evaluation po natin. So kagaya din po dun sa kanina na ginawa po natin, ganun din po. Tapos after po ng evaluation natin, hintay na po natin yung merienda po natin. Ano, magdidikit na po tayo dun sa how do you feel today. Ano po? Kaya po ay nalimutan natin yung first day. Ngayon po ay second day na po tayo magdidikit. Ano po? Tapos po ay sa susunod po na pagkikita po ulit natin. Ano po? Dapat po ay ano po yung mga kailangan. Ayan, okay po. Okay lang po sa inyo, uwi kayo na maaga. Opo. Kasi po yung sa mga susunod din yung pasok, doon po mas matatagal po yun kasi talaga po mga topic nyo na doon ay mga pang FBS na po. Wala na po kayong tanong sa kay Sir Noe sa lecture niya. Maliwanag po. So, ang ating pong host team sa susunod na pasok natin next week, September 18, ano po, 18-19 ay Group 2. Group 2, makinig po kayo. Ano, kayo na po ang host team sa next week, September 18-19. So, kayo po ang magagawa po ng recap. At saka po yung kagaya po yung ginawa ng host team kanina. Ano po, mga pampasiglang bilang. Wala po bang sasayaw? Akala ko may sasayaw kanina eh. Walang tugtog. So, ganun po. Kagaya din po ng ginawa natin kahapon. Kung sino po yung host din ngayon, siya po ang maglilinis ha. Kasi po tayo ay nanghihirap lang na ating itong building po. At lagi niyo pong dadalhin ng inyong bag, kompleto, may ballpen. Kung ano po yung binigay namin sa inyo, yung po ang dadalhin ninyo. Kaya intro FBS nga.
So, announcement lang ba, no? Ang inyong grade, ang tapos po ng inyong training ay October 10. Sa October 10 po, hindi po kayo gagraduate na, wala po kayong makukuhang certificate pa sa amin. Ang graduation nyo po ay November 12. 12, 13, 14, ang alam ko po, nasa Lucena po kayo, sa O1s. Ito po yung tentative pa ha. Nasa Lucena kayo, nasa O1s at ang 14 po ang graduation nyo. Buong Region 4 po yun. Ano mo yung tatlong araw doon? Opo. 2 nights. Alam mo yung po ay may posibilidad pang magbago. Tentative pa po yun. Ang tunay po, pero ang hindi po tentative doon, hindi po talaga kayo mabibigyan ng certificate sa October 10. Doon po yun, mas graduation yun, lahat kayo ng nag-FBS sa buong Region 4 po. Ibig sabihin na, 2 days po, So, ayun po baka po kasi expect na sa October 10 ay meron na kayong certificate. So, kung hindi kayo makaka-attend ng November 14 nata, ay hindi po kayo, sayang naman po yung nyo, hindi po kayo mabibigyan. Ano po, magpaalam na kayo sa mga asawa ninyo, mawawala kayo ng 2 gabi, Pero yun po ay posibilidad pa mabago. Ano po, yun po ay tentative lang. Ayun mo yung petsa na o yung habang araw? Baka po yung habang araw. Yung petsa, yung habang araw. Ang sigurado lang ay hindi kayo dito nag-graduate. Doon sa Lucena. Sagot yun ni Oma. Hindi ko alam. Mostly po sagot yun ni Oma. Depende po kay ATI kung magbibigay po ng pondo. Ano po, dalawa lang po yan. Si ATI po magbibigay ng pondo or si OMA. Hindi po kaming OPA. At hindi rin po si PCE. So yung accommodation ba? Yung accommodation, panigurado po si ATI po yun. Mamimit nyo yung mga nag-FBS din kagaya nyo. Alam ko po meron na sa Laguna, sa Cavite. Hindi ko pa alam kung meron sa Cavite. Pagbilang, yan, meron po. Sininak ng sininak. Wala man nangyayari. Tulad nung kami nag-signal sa Lucena, sa Cooperativa. Kulang-kulang 100,000 ang gastos namin. Kautang kami sa lantaw. Si Chibu. Kautang naman kami individual, di rin samahan ng himpo. Dapat mago na magpapatulong sa akin. Hindi yung ilang parusahan. Ari o, pambingan ang kanya na kuhanin. Nakikod na sinasabi niya na kaya kahapon na nagapigay din ng kambilan. 70,000 ang gastos siya mga yun. Pag-abiyad. Basta, paano makakakuha ko sa siya lang ang nagastos. Paano ka makakakuha din? Halimbawa yun.
Kaya ang usap nila, para lang matuloy yun, agastuhan muna nila, pero pag nakuha na yung kambing, saka bawasin. Lagi kung mayroong gayon. Paano yung wala? Kaya nga. Linis. Tayo po ay manalangin para tayo ay kumaya sa ating pag-uwi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa pagkakong binigay mo sa amin, sa iyong pagkabay sa amin sa mga pag-aaral. Nanawa ang lahat ng aming natutunan ay magamit namin para sa pag-abulat at pinasakahan. Pakinabangan ang aming pamilya at aming komunidad. Hinihiling din po namin ang iyong pagpapaspas para sa aming pag-uwi, kay Biyang ng mga tagapagpunalo. Hilingin natin ang pagkabay ng mahal na Birhen. Sabay-sabay po natin ang sarili ng isang Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, pumupunan ng grasya, Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpalat sa babae, ipinagpalat ng iyong mga Jesus. Santa Maria, Diyos, tumalangin ko yung kasalanan, ngayon po kami ng mga Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ma'am, thank you po. Next week po. Opo, yun po yan. Payuhan ko na. Ha? Mayroon pa naman tricycle doon sa inyo. Doon ang pamulo. Punta na kayo. Sige, ingat po sa service na. Sige, sir. May check out. Tinig out mo na. Ikaw na lang po. Ngayon ay kakakain ka naman. Kaya nga. Dami natin lang. Sabi ko po. Hindi, gawa ng bahagi ng kukulibi din para tayo makatulog. Oo. Ano po, yun ay simula pa sa mga ninuno. Hindi ba kayo nakakautang sa kulibi? Saan ay? Sa Bampa? Hindi po. May utang na kayo. Ay, ma-operate sa po ang aking kasaling asawa. Ay di, sumali ka. Ikaw ang sumali.